Nakakadurog nga ng puso ang naging pagbabahagi kamakailan lamang ng Mr. ni Neri Miranda na si Chito Miranda. Ito ang kanyang pagbabahagi. Praying na ma-sort out na ang lahat ng ito, kawawa naman yung asawa ko. Never nanloko si Neri at never siyang nanlamang sa kapwa. Never siyang kumuha or naghingi ng pera kahit kanino man. Alam ng lahat yan. Tulong lang siya ng tulong hanggat kaya niya. Minsan kahit di na nakakabuti sa kanya. Kadalasan nga naaabuso na siya pero hinahayaan niya na lang basta wala siyang ginagawang masama. Pinapasa Diyos niya na lang. Patuloy ng asawa ni Neri na si Chito. Aniya, tulad ngayong endorser lang siya tapos ginamit yung face niya to get investors. Kinasuhan siya ng mga nabiktima. Tapos last week, bigla na lang siyang inaresto for the same case, kahit hindi pa siya binibigyan ng notice na may bagong criminal complaint pa laban sa kanya. Hindi niya na-defend yung sarili niya. Wala siyang na-receive na letter from the prosecutor. Walang subpina, walang kahit anong notice. Yung mga dati na-receive namin at iyon ay nagkakomply siya. Alam naman ng lahat na madali kaming mahanap sa Alfonso. Anyway, dinampot na lang siya bigla. Na-dismiss na yung mga similar na kaso. Paglilinaw ni Chito sa ibang lugar and we're praying na sana ma-dismiss na din ito. Wala siyang kinuhang pera sa ibang tao. Lahat ng pera nila na kay Chanda ang may-ari ng Dermacare. Sobrang bait po ni Neri as in sobra. Ito yung babaeng kinulong nyo without bail habang nakalaya pa yung mga tunay na may kasalanan. Ayon sa naging update, isa pang artista dawit sa kaso ni Neri, 1B Investment hinahabol ng mga complainants. So yan nga po ang ngayon ay nagiging update at iba-iba na nga ang lumalabas na presyo. Nung una ay 89 million na naging 90 million, ngayon nga po ay sinabing nasa halos 1 billion daw. Mula sa naging artikulo ng Bandera, narito po ang sunod-sunod na update. May isa pang kilalang celebrity at hindi pa ito pinangalanan pero ina-expect nila na ito nga ay tila si Rufa May Quinto. Base sa naging pahayag ng abogado ng 39 complainant, inireklamo nila ang pagkawala ng perang ininvest nila sa Dermacare Beyond Skincare Solutions na ini-endorso ni Neri at ng ilan pang personalidad. Isa nga rito ang isa pang sikat na artista. Kinusuhan po namin, ma'am, ay lahat ng board of directors nila doon sa Dermacare Corporation na yun plus lahat po ng mga endorser. Ang katanungan, nasa na itong mga kinasuhan nila, bakit si Neri lang ang tila na dakip? Siguraduhin po sana natin, yan pa ang payo ng nasabing abogado na yung ini-endorse nating produkto or korporasyon or services ay legitimate po. Base ito sa pahayag ni Attorney Roberto Labe sa naging ulat ng 24 oras. Sabi pa nga ni Labe, nang engganyo ang mga complainant o naengganyo ang mga complainant na mag-invest ng halos 90 million pesos dahil daw kay Neri at sa iba pang celebrity endorsers at aabot daw umano sa 1 billion ang inahabol nilang halaga. Kasama po siya sa mga kinasuhan namin as endorser, gawa po ng isa po siya sa mga dahilan. Sabi nga po ng aking mga kliyente kung bakit po sila ay lalong nagtiwala sa corporation na yon dahil alam po nilang matino naman po yung mga artistang endorser. Sabi pa sa ulat, October 2020 nang maging endorser at franchisee ng Dermacare si Neri. So ibig sabihin dahil nag-franchise si Neri, isa siya sa nagmamay-ari ng Dermacare. Pero ang tanong, magkano ang halagang ibinayad kay Neri at magkano naman din ang halagang ibinayad ni Neri para magkaroon siya ng franchise na Dermacare? Ang tanong din, yung mga nag-invest, ito ba ay perang personal nilang inabot sa may-ari at wala doon si Neri naig? Dahil kung wala naman doon si Neri at mukha lang ni Neri ang nandun, malaki ang laban ni Neri na maabswelto siya sa kaso na to. Sa naging post ni Neri noong September 1, 2023, ibinalita na po natin yan na inihahayag niyang hindi na nga siya connected pa sa nasabi nga pong clinic. Kung saan 2023 din tumalbog ang mga cheque na ibinibigay sa mga investors. Ayon sa SEC, nakasaad sa franchise partner agreement ng Dermacare ang guaranteed return na 12.6%. So kung ikaw ay nag-invest ng 2 million, may 12.6% kang makukuha doon. Ang 10% ng 2 million
ay 200,000. So kung 12.6%, higit 200,000 ang makukuha mo na komisyon sa ipinasok na puhunan sa bawat quarter or sa loob ng 5 taon, bukod sa discounts na makukuha sa serbisyo mula sa kanilang klinika. So ibig sabihin nito ay sa loob ng 5 taon, meron ka na makukuhang komisyon. 2020, nag-start yung business, 2021, 2022, and 2023 na nga tila ito nalugi. Mananatili naman sa kulungan si Nery habang nakabinbin pa ang kaso ng SEC laban sa naturang kumpanya sa Department of Justice. Naghain din ng motion to quash ang abogado ni Nery sa Pasay Regional Trial Court para ipabasura ang patong-patong na kaso laban sa kanya. Na-move sa January 9, 2025 ang schedule ng arraignment sa kaso ni Nery na unang itinakda last Thursday pero hindi nga ito natuloy dahil sa inihain nilang mosyon. Well, ayon sa naging pakayag, isa si Nery sa reason dahil endorser. Pero napakalaki nga ng nasabi nating chance na mapawalang sala dito si Nery kung mapapatunayan na talagang hindi siya humawak ng pera. At ang nasabi na nga lang kung hinaharap ni Nery ngayon na kaso bukod sa syndicated stapa ay ang kaso ng SEC na sila ay nagbebenta ng share without proper registration na sila po ay nakarehistro. Well, ano masasabi niyo about dito? Ilagay na ang opinion sa ating comment section. Images or all credit to the rightful owners. Thank you for watching Showbiz Now.